Good morning mga kaimas yan. So meron tayo ngayong tutorial. Engine wash tutorial Toyota Fortuner 2015 model. Ayan. Okay. So mga dapat ingatan sa Toyota Fortuner bago kayo magsagawa ng engine wash. Siyempre, tanggalin niyo yung kanyang negative at positive ng battery. Okay, para walang kuryenteng dumadaloy habang inyong ini-engine wash. So, ayan. Okay. Mga dapat niyo ingatan, maputol yung kanyang mga cable harness, mahugot yung mga terminal socket sensor. Okay? So pwede yan pagsimulan ng check engine pag nahugot yung sensor, mga sensor or maputol yung kanyang mga cable harness. Pwede po yan pagsimulan ng check engine based on my experience. Yan, para sa mga baguhan. Yan. So pwede kayo magtanggal nito mga kaimas. Yan, sa mga gusto mag engine wash or mag DIY, pwede nyo tanggalin yan para malinis niyo na maayos yung cover. Okay? At malinis nyo rin na maayos yung kanyang mga parts. Ayan. Okay? At mablower nyo rin na maayos mga kahimas. Sensya na kayo maingay. Ano tayo ang tabing kali. Ayan. Para mablower nyo ito ng maayos yung kanyang mga sensor. Ayan. Ayan. Para sa mga baguhan. Siyempre kapag mayroong ganito, pwede kayo mag-apply ng degreaser. Ayan. Kerosene or WD-40. Ayan mga kahimas. Ayan. Okay. Pwede kayo mag-apply. So mamaya mag-apply tayo ng mga kahimas, aluminum cleaner para dito. Ayan. Yes, mga aluminum hose. At mag-a-apply tayo mamaya ng na engine degreaser para sa plastic. Yan. Body color panel. Mag-a-apply tayo. Siyempre ganoon din sa hood. At para sa mga baguhan ng mga kahimas, no, huwag kayo mag-spray ng pressure water sa kanyang insulator. Okay? Dahil masira po yan. So, ito yung sample na parts. So, ayun mga kaimas, no, nasira siya. Kaya, payo ko sa mga baguhan na huwag kayong mag-spray ng pressure water sa insulator. Okay? Meron po akong tutorial kung paano maglinis ng insulator. Sa Montero, sa Raptor, sa Fortuner, Subaru, meron po ako dyan tutorial kung paano maglinis ng insulator. So baka mamaya hindi ko lang makapakita ko na. Okay? Ayan, pwede naman kayo mag-apply ng mga kahimas, microfiber towel na malinis, then basain nyo, pigaan nyo ng maigi, tapos i-apply nyo dyan. Okay? Para saan po ba ang insulator? Ang insulator po ay protection sa pintura sa hood. Okay, based on my research. Okay, correct me if I'm wrong. Yan, para sa mga professional na masigit pa sa akin. Okay, yan po insulator. Yan. So, once po kasi na mainit ang makina, yan, ito po yung nag-absorb ng init para yung pintura ng hood ay hindi ma-absorb yung init na galing sa makina. Yan, sorry, nabubulol ako. Okay? Yan. Para po dito. Yan, part na yan. Sa hood. Para po hindi ma-absorb yung init na nanggagaling sa makina papunta sa hood. Siyempre, tatama sa insulator. So, mababawasan yung sobrang init lalo na kapag mga ito ay long ride. Okay? Ano? Yan.
yung ibang parts, pwede kayo mag-apply ng kapag mayroong mga tagas ng langis mga kahimas, pwede kayo mag-apply ng ang mga yan, WD-40, gasolina or kerosene. Yan, pwede po kayo mag-apply. Yung shoutout nga pala mga kahimas dyan sa mga bagong pasok sa aking channel. Salamat ng marami. So paandarin muna natin mga kahimas. Natin paandarin muna natin para malaman natin yung kanyang gauge panel, kung anong dapat kalabasan after natin mag engine wash. So kailangan ganun para lumabas sa gauge panel. Okay. Excuse me. Susi. So bago nyo paandarin, make sure na kanyang gear ay nasa parking. Ayan. Nakakihimas. Ayan. Andarin natin. Okay. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine. Hindi wala siyang check engine. Ayan. So kailangan mga kahimas, kung ano yung nasa gauge, after ninyo mag engine wash, ganyan pa rin yung lumabas. Okay, yan para sa mga baguhan, gumawa kayo ng video. Sa mga gusto mag DIY, gumawa kayo ng video. Lalo na sa mga yan, mga baguhang car wash owner. Anong ginawa mo? Lalo na sa mga baguhang car wash owner. Ayan. Shoutout po sa inyo sa mga nag-comment. Ayan ka mga kahimas. So yun mga kahimas, shoutout nga pala sa mga ano dyan, sa mga nag-comment ng mga car wash owner. May nag-comment sa akin, nagabasa po kasi ako ng mga comment dyan. Shoutout po sa inyo. Pasensya na po kayo, medyo malayo po kayo. Bago ko po ginawa tong channel na to, ay naobserbahan ko yung mga area na mga hindi ko napupuntahan, na yun sa mga pagkitrain ng car wash engine, mga area hindi ko napupuntahan. Kaya ako po ginawa tong channel na to para kahit hindi ko mapuntahan ay umabot sa inyo kung saan lugar man kayo naroon, sa mga baguhang car wash owner, sa mga car wash employee ng mga baguhan, sa mga gusto mag DIY. Ayan, nawa pa makatulong ako sa inyo. Then shoutout po sa inyo sa panonood ninyo at pagpasok ninyo sa aking channel. Yan, maraming salamat po. Taba po ng puso ang inyong comment. Siyempre sa lahat ng mga commentator, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, thank you. Shoutout po sa lahat. At yun nga mga kahimas, no. So ulitin ko, para sa mga baguhan, bago kayo magsagawa ng engine wash, yun sa mga car wash employee, videohan nyo muna. Kung kayo baguhan, videohan nyo muna or picturean nyo muna yung gauge habang naandar. So kailangan after nyo mag engine wash, ganoon pa rin yung lumabas. Meron naman po akong marami naman po akong mga videos, tutorials sa aking channel, YouTube channel. Bisitahin nyo na lang, meron ako dyan. Ano ba nandyan na? Montero, Fortuner, Hilux, Avanza, Toyota Vios, Honda City, SIR, Subaru Raptor, Everest, Wildtrak, Ford Ranger. More tutorial meron ako dyan. Yan, hindi ko na alam yung iba. Yan, Tucson. Basta marami ako dyan mga kahimas. Pwede nyo bisitahin na aking channel. Then iba pa, meron ako dyan mga headlight bumping, chrome cleaning, so ayan ang mga kahimas, tanggal na yung kanyang negative tsaka yung kanyang positive. Ayan, tinanggal ko na. Okay, so tinali ko para hindi magdikit. So ayan, gagamit tayo ng detailing brush. Kung wala kang detailing brush, pwede naman ayan, paint brush or yan, car shampoo. Wala kayong car shampoo, pwede naman powder or dishwashing, pwede naman yan. Ang mahalaga ay makusus ninyo na maayos
yung buong area lahat ng abot at iwasan ninyo na maputol yung kanyang cable harness. So ulitin ko, at mahugot yung kanyang socket sensor upang hindi magkaroon ng check engine. Okay, so gagamit tayo ng apron mga kahimas, no? So hindi lang makina ang ating ingatan, pati ang kanyang top coat ay ating ingatan. Iwasan natin na tumama ang ating belt or metal na bagay katulad ng susi, yan, belt, yan, para sa mga baguhan. Sa mga gusto mag engine wash ay gumamit kayo ng apron para mapangalagaan ang inyong trabaho. So hindi lang makina ang inyong ingatan, pati ang labas para matuwa si client. At kapag meron ganitong cases, yung cover ay tanggalin nyo. Yan, para malinis nyo rin na maayos yung kabilaan. Okay, siyempre yung kanyang base, yan, para malinis nyo rin na maayos. So gagamit tayo siyempre ng pressure water. Yan, blower. Kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. So kailangan ng mga kahimas para ma-blower ninyo ng maayos yung buong area. Yan, sa mga gusto mag DIY, yan, para ma-blower ninyo lalo yung kanyang mga sensor bago nyo ikabit yung kanyang positive at negative ng battery. Kailangan ma-blower ninyo ng maayos. Sa mga gusto mag DIY, kung wala kayo nun, pinakamainam, wag na kayo mag engine wash or mag DIY engine cleaning, dahil mahalaga po ang blower. Okay, yan, para ma-blower nyo na maayos yan. So pwede naman yun, pwede naman kayo mag engine wash sa mga car owner or gusto mag DIY. Yun nga lang, wag nyo paandar ng 1 linggo para talagang tuyo-tuyo. Diba? Kaya mainam ang blower or air compressor kung wala kayong blower. Meron naman yan sa online blower, mga halagang 2,000, pwede naman yun. Kung bibili kayo ng compressor, yun, meron naman yan mga sa online 4,000, or second hand meron yan 2,500 or 2,000. So wag po kayo gagamit ng heat gun. Okay, magkaiba po yung blower at heat gun, magkaiba po yan. Wag po kayo gagamit ng heat gun dahil matutunawin po yung mga plastic. Okay, nakatunog po ng mga plastic yun. Blower po, pinakamainam. Yan, so umpisahan na natin.
So ayan ang mga kahimas, nakapag-apply na tayo ng chemical. Syempre sa insulator, okay na rin siya. Okay. So hindi tayo gumamit ng pressure water sa insulator. Gamit lamang tayo ng microfiber towel na malinis. Syempre binasa ko, sinabon, pinigaan bago ko in-apply sa insulator. Okay? So huwag kayong mag-spray ng pressure water sa insulator. Okay? Dahil nakakasira po yun. Okay? Yan, para sa mga baguhan na gusto mag-DIY. At nakapag-apply na rin tayo ng sa unang video mga kahimas, ayan. Diba? Sa aluminum cleaner, makapag-apply na tayo ng chemical. Aluminum cleaner. Syempre sa mga plastic, makapag-apply na tayo ng engine degreaser. Meron naman po yan sa online, engine degreaser. Sa Lazada, Shopee, meron po yan. Or sa Handyman, Ace Hardware, Blade, meron din po yan. Engine degreaser. Then yung aluminum cleaner, meron din po yan. Hindi ko lang alam mga kahimas kung meron yan sa Blade. Pwede naman kayo mag-search sa Lazada or Shopee, meron po yan. Shoutout, baka naman Shopee, Lazada. Ayan, proper na po tayo. At kung kayo po ay gagamit ng aluminum cleaner mga kahimas, kung kayo gagamit ng aluminum cleaner, ay pinakamainam gumamit kayo ng face mask, face shield, gloves. Syempre gamit kayo ng paintbrush dahil yan po ay mahapdi sa kamay at masama sa kalusugan. At kung sakaling may natirang konti, ay itapon nyo na. Huwag nyo na hayaan madampot ng bata upang hindi makasama sa kalusugan. Okay? Maganda yan, bata. Pinahanga mo. Tayo. Siyempre, ayan. Engine degreaser. Gamit tayo kanina. Sa kanyang panel, engine. Gamit tayo. So, inuuna ko kasi mga kahimas. Inuuna ko kasi nag-spray muna ako ng pressure water para yung mga minors na dumi ay matanggal bago ako gagamit ng engine degreaser. So depende po yan sa mga experience. Siyempre lahat naman tayo may kanya-kanyang diskarte or strategy. So yun po yung diskarte ko, spray ng pressure water, engine degreaser bago ako magsagawa ng pagkasabon. Okay? Mas no, sa pagkasabon naman, kung naman kayong foam tank machine, automatic foam tank machine, shampoo, pwede naman kayo gumamit ng car shampoo. Ayan, microfiber wash mitt or microfiber towel. Pwede rin naman foam pansabon. Okay, ayan, tsaka brush, ayan, paint brush. Kung wala kayong detailing brush, pwede naman paint brush. Meron naman yan sa hardware or palengke. Or syempre pwede rin kayo gamit ng toothbrush, yung mga hindi nagamit, 'di ba? Ayan, pwede rin po yun sa mga hindi abot ng ating mga daliri or hindi abot ng mga detailing brush or paint brush. Pwede ko gamit na or patapon na toothbrush. Pwede po yun. Ayan, nagkanood lamang ako ng sabon. Ayan, powder. Ayan, kahit anong powder pwede naman yan. Or dishwashing, pwede naman po yan. Pwede po yan mga kahimas. Ang mahalaga ay makuskus ninyo ng maayos yung mga abot, hanggang abot. Okay? At doble ingat sa mga cable harness. Iwasan ninyo na maputol. Ulitin ko yan kasi delicate. Okay? Pwede yan pagsimulan ng check engine. Yan. Okay? Or map sensor. Nangyari sa akin yung mga kahimas, nakaputol ako ng cable sa alternator. Nakaputol ako. Nagkaroon siya ng check engine. Pero okay na rin, diba? Experience. Okay? Experience para sa mga baguhan. Ayan. So alternator, okay lang kahit di nyo takpan ng plastic, okay lang kahit di nyo takpan ng plastic. Pero nasa inyo yan sa mga gusto mag DIY, no? Kung gusto nyo takpan ng plastic, pwede naman. Basta ang mahalaga, tanggalin nyo yung kanyang connection ng battery. Okay, tanggalin nyo. Pwede namang negative lang, pwede positive. Okay, dalawa. So ginagawa ko, ayan, dinadalawa ko na para sure na walang kuryente. Okay, ayan. So tayo naman magkasabon sa buong area mga kahimas. So ulitin ko, kailangan buong area lahat ang abot ay masabunin nyo ng maayos upang magandang kalabasan ng inyong trabaho.
So ito na mga kahimas, after natin mag-blower. So kailangan blower nyo ng maayos. Yan, na-blower natin ng maayos. Then nakapag-abita tayo ng plastic cover. Okay. Yan, nakatornilyo naman yan. Yung iba kasi hinihila lang. So pwede nyo tanggalin yan, pwedeng hindi. Nasa inyo yan. Okay. Siyempre yung kanyang positive tsaka negative nakakabit na, okay na. Insulator, okay, safe siya, hindi siya nabasa. Steam cleaning lang. Siyempre yung aluminum okay na. Sa unang video makikita nyo, di ba, napakaano siya, marumi. Ayan, tsaka ayan. Chemical, aluminum cleaner. Okay, sa paandar natin mga kahimas. Check natin kung merong check engine. Bago natin sabihin okay sa customer. Okay. At syempre, ayan, new parking sa automatic transmission. Paandar natin. Okay. Start. So ayan mga kahimas, after natin mag-engine wash, wala pong naganap na check engine. Kaya para sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahan ang aking YouTube channel for more tutorial. Ayan mga kahimas. So wala po siyang check engine. So ganoon lang mga kahimas. Okay, para sa mga baguhan yan, panoorin nyo lang yung video ko para matuto kayo sa mga gusto mag DIY, mga baguhang car wash owner. Yan, car wash employee, sa mga walang experience na gusto mag engine wash or more experience ng mga detailing, marami ako sa akin channel, bisitahin nyo lamang. Wala ko siyang check engine mga kahimas. Magaling. Lalo ka nilang makukursunadad. Sana all. So ayun na nga mga kahimas, no? Success ang ating sinagawang engine wash nitong Toyota Fortuner 2015 model engine wash tutorial. So wala siyang check engine, goods na goods, pati yung labas gamit tayo ng apron upang di magkaroon ng scratches. So looks good, matutuwa si client. Okay, so hindi lang makina ang ating iningatan, pati ang labas, ang top coat or pintura ng sasakyan, chrome headlight ay ating iningatan. Iniwasan natin na magasgasan, tumama ang ating belt, susi or metal na bagay. Kaya magsuot kayo ng apron. Yan, shoutout sa mga baguhang pasok sa aking channel, commentator, silent viewer, baguhang subscriber. So thank you for watching. At kung bago ka channel ko, pwede nyo bisitahin na aking YouTube channel. Siyempre, click the notification bell button para updated kayo sa mga bagong upload video ko. So thank you for watching, keep safe and God bless mga kahimas. Kita kayo tayo sa mga susunod na upload. Bye bye po.
We hold it down like we spoke.